Tatawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Una sa lahat, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na fan po kami ng Lihim ng Liham. At crush ka po ng tito ko. Gusto ko lang pong itanong, DJ Lindsay, ano po ba ang masasabi ninyo sa mga lalaking sobrang kuripot? Yung para bang hindi po sila provider ng pamilya. Yan po kasi ang problema ko ngayon. Actually, in a relationship po ako with a man na, sorry for the term, pero kuripot. And to be honest, nung una, okay lang naman. Kasi parehas naman kaming may work, parehas naman kaming may ipon at gumagastos para sa isa't isa. But as time goes by, DJ Lindsay, parang sobrang napapansin ko na napaka-OA po niya pagdating sa mga gastusin at sa pera. Alam niyo po, never niya pa akong nilibre. Pero pag ako naman yung meron, nililibre ko siya. I mean, hello? Diba rule dapat yon, yung give and take pagdating sa relationship? Sa lahat po ng bagay, gusto ng partner ko na 50-50 kami. Kapag nakakapag-provide siya ng kahit super liit lang na bagay, meron na akong maririnig niyan. Kesyo, siya daw yung bumili ng ganto, ganyan. Gumastos dito, gumastos doon. Minsan ipapakita niya pa sa akin yung resibo. Pero ako naman po, DJ Lindsay, napaka all out ko naman pagdating sa kanya. Live-in po kami. And sa lahat po ng bagay, maski sa ulam, nanghihingi po siya ng ambag sa akin. Considering na share naman po kami sa renta ng bahay, sa tubig, kuryente. Tapos one time, na-hospital po ako, DJ Lindsay.
Siyempre, hindi naman po expected yun. Kaya, nabulaga din po ako sa gastos. Hindi po ako nakapagtrabaho for almost 2 weeks. Kaya po nagdesisyon akong humiram ng pera sa partner ko. Ang sabi ko sa kanya, ibabalik ko agad kapag nakapasok na ulit ako. Ibabalik ko naman po talaga yon dahil alam kong kailangan niya rin yung pera niya. Pero alam niyo po, he declined me. Nagpawala siya ng pera nung ako po yung nanghihiram. Pinawalan niya po ako. Ang sabi niya, wala daw po siyang pera kahit alam ko naman na meron siya that time. Mas okay pa ba sa kanya na sa ibang tao ako humingi o manghiram ng pera kesa sa sarili kong partner? Or / asawa na nga eh. Sobrang sakit po kung iisipin. But I love him. Pero lately naiisip ko po, worth it nga ba na napakasalan ko ang isang lalaking ganito someday? Isang lalaki na parang hindi naman provider para sa pamilya? What if someday magkaanak na kami? Ganon pa rin kaya siya? Naguguluhan po ako at natatakot po ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko, simula po nung na-ospital ako, he doesn't care that much about me. Hinayaan niya pa po na sa ibang tao ako manghiram ng pera. Nakakalungkot at masakit po para sa akin. Kasi alam ko po na kung magkabaliktad man ang sitwasyon namin, hindi niya na ako kailangan pang tanungin. Kasi kusa po akong magbibigay. Tulungan niyo naman po ako, DJ Lindsay. Nga po pala, ako po si Daryl. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Po ng umaga, 15 minutos, makalipas po ang 9 ng morning. Amusta ka, friendship, Daryl? Oo. Daryl o Darin? Babae eh. Actually, yung pangalan na Daryl, no, parang pwedeng pang lalaki at saka pang babae. Daryl and Darin. Oo, Daryl. Huwag mo iibahin, Lindsay. Daryl nga kasi with an L. Good morning sa mga bangga po natin. Nakakatutok pa lang po. Welcome to Lihim ng Liham. Ako po, nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And ito po ang programang wala kang matututunan. Oo. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Uy, ano nga bang take ninyo? O ano nga bang say ninyo sa mga lalaking parang hindi naman provider ang datingan, no? Yung tipong parang naging jowa mo lang siya. Parang best friends lang kayo kung gano'n. Best friends with benefits, ganyan. Hindi kasi di ba kapag halimbawa may jowa ka, syempre kahit hindi mo nasabihin, dapat sagot ka niya eh. Lalong-lalo na sa pera.
'Diba? I'm sorry pero siguro may mga ibang tao dyan na hindi mag-agree sa akin kapag usapang pera na dapat sasabihin ng mga lalaki at mga babae dyan na kapag pera niya, pag pera ko. Pero alam mo, naniniwala ako, traditional man ang aking pananaw, pero naniniwala ako na ang lalaki dapat kayang dalhin, buhatin financially yung mga babae. Lalong-lalo pa at kung asawa niya na yon o ka-live-in niya yon, basta nakatira sila sa iisang bubong B, dapat kaya niya buhatin yung babae, yung asawa niya. Just because may trabaho yung babae doesn't mean hindi mo na siya bubuhatin or hindi mo na siya sasagutin. Hoy, bakit? Anong meron? Oo, 'di ba? I mean, okay, masaya kung meron siyang sariling pera, 'di ba? Masaya kung able siya to provide for herself. But, the true essence talaga of being together, of being one is that dapat, 'di ba, sa lahat ng bagay, buhat ninyo yung isa't isa, tulungan kayo. Hindi yung tipong nangailangan yung jowa mo, tulad ng sa kwento natin ni Daryl, nangailangan yung jowa niya dahil na ospital si Daryl. Pero, di ba, nung nangungutang na siya, utang nga, hindi hingi eh. Di ba? Alam mo, kung sa ibang jowa yan, sasabihin niya, no, hindi mo na kailangan utangin. Oo na, sige na. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kapag okay ka na, kapag maluwag ka na, saka na lang. Oo. Huwag mo na munang isipin, ito. Dapat ganyan eh. Sabihin ng iba, pinaghirapan niyo yung DJ Lindsay o di kaya naman, kailangan niya rin po ng pera DJ Lindsay eh. Oo, pero di ba kailangan hindi na para humiram pa sa'yo yung jowa mo. Dapat, alam mo yun, sensitive ka sa needs niya bilang magkakilala kayo at magkasama kayo sa iisang bahay. Gina G ako dito nakakayamot to Hindi kasi ngayon, 'di ba? Sa panahon ngayon, may mga tao talaga na parang ang tingin nila or idea nila sa mga relationship nowadays is that dapat 50-50. But ako, as traditional as it may sound, naniniwala ako na kapag together kayo, dapat it's 70-30 talaga. Patunayan nyo naman na lalaki kayo. 'Di ba? Hindi yung umasa na kayo sa babae, 'di ba? Ano ba naman yung word na gentleman, 'di ba? I'm so sorry Oo, kaya namin to provide, kaya namin na, alam mo yun, kumuha ng pera or mag-earn ng pera, 'di ba, para sa pamilya at tumulong para sa pamilya. Pero, Jai, baka naman, kahit hindi nanghihingi ng pera yung jowa mo o yung babae, yung misis mo, kung nararamdaman mo na kailangan niya, wag mo naman siyang pawawalan. 'Di ba? Oo. Wag, ano ba naman yung, halimbawa, humiram sa'yo yung misis mo dahil alam mo na ospital 'di ba? Saan siya, 'di ba, pupunta? Saan siya lalapit? Sa ibang tao pa? Oo. Dapat gumawa ka ng paraan, hindi yung, 'di ba, kung halimbawa manawala kang pera, sana tinulungan mo man lang yung misis mo o yung partner mo na, alam mo yon, humiram kung kanino man, hindi yung, 'di ba, pinawalan mo agad. 'Di ba? O di kaya naman, sorry baby ito lang kasi yung meron ako ngayon, pero sana makatulong, 'di ba? Kahit 50% man lang or 'di ba, gawan yung ng paraan, pareho kayong dalawa. Oo, hindi 50-50 ang relationship May iba akong bigla nang masabi. Sorry na. Bigla ako ng muntik na ma-spill yung ibang word na yan. Relationship yon, ship. Relationship. Wala pong iba. Sabi naman po dito, morning mga pangga. Kung ako sa'yo, pag-usapan nyo muna. I-open up mo po yan. Pag closed-minded po at ganun pa rin, mag-isip ka na. Wala pa kayong anak pero parang irresponsible na siya. Doon ka na mag-decide. Pero pag gusto mo, ituloy mo lang. You will suffer the rest of your life. Alam mo na yon. Salamat Madam Linz. Mickey from Urban Scooters. Hello! Mickey ng Urban Scooters. Magandang umaga sa inyo dyan. Diba? Kasi sabi nga nila, alam mo yung relationship, it's like, a preparation stage para sa inyong dalawa. If ever na you guys decide to marry each other and to be together, no? Parang yan preparation stage, no? Diyan ninyo makikilala at malalaman yung ways ng isa't isa. Ngayon, kumbaga OJT kayo Oo. OJT pa lang, yung practitioners pa lang kayo Ngayon, kung yan na yung nakikita mo sa ugali niya, B, hindi na yan magbabago kasi ganyan na talaga siya. Hindi mo lang kasi sinabi kung ilang taon na kayo Sana sinabi mo man lang. Kasi kung halimbawa sinabi mo na mga 5 years na kayo, tapos ganyan, hindi na yan magbabago. Oo, ganyan na siya. Yan na talaga siya. Oo. Yung sinabi mo na sa unang part ng relationship, okay naman kayo. Oo. Dahil pareho kayo may trabaho, masaya naman ng una. Malamang masaya kayo dahil sa lahat naman ng relationship, masaya naman talaga sa una. Pero yun nga titingnan mo is yung habang tumatagal. Kasi
minsan kasi naiisip nila nagbago na siya. Nung una ganito siya, nung una napaka-sweet niya, nung una napaka-galante niya, pero ngayon nagbago na siya nung tumagal kami. Hindi siya nagbago. Lumabas lang yung totoong kulay niya. Lumabas lang yung kung ano talaga siya. Ganyan na siya simula pa lang. Nire-reveal niya na lang sa'yo kung ano talaga yung pagkatao niya, kung ano talaga yung attitude niya towards a certain matter. And for this instance, towards money, diba? Nakaka-girits kasi, alam mo yun, ako kasi na-experience kong ma-hospital, diba? At ang laki din ang naging bill ko sa hospital. Well, para sa akin, malaki na yon for me. So, alam mo yun, anong tawag dito, lucky naman ako and blessed naman ako to have Rommel by my side nung time na yon. At nung una nga, I tell you, ayokong magpa-opera kasi sabi ko sobrang mahal naman yan. Ganyan, siya pa yung nagalit sa akin. Ano ka ba? Ang sama na nga ng pakiramdam mo, hindi ka na nga makagalaw, ayaw mo pa. Tapos, in-offer niya talaga. Oo, in-offer niya talaga kahit alam ko na, alam mo yun, nakakahiya naman. Anyway, kaya naman. Pero kasi ganun talaga. Kung talagang mahal ka niya, I'm sorry pero gamitin na natin yung word na mahal. Kung mahal ka niya, he will take care of you. At hindi para lumapit ka pa sa ibang tao at kumatok ka sa ibang tao. Diba sabi nga nila, diba, manghila ng paa ng ibang tao. Sabi ng matatanda, para lang mangutang ng pera. Diba? Pakalat-kalat ang paa mo. Dahil kailangan mo ng pera, diba? Oo. So there, dapat, alam mo yun, protektado kayo ng jowa mo no? So, anong silbi kung ganyan? I'm sorry na. Pero pag financial talaga dapat, you have to be a man, real man, 'di ba? Para kaya mong buhatin yung isang relationship o yung misis mo o yung partner mo. Ganun yun, be. Oo. Hindi yung naging lalaki ka lang tapos nagsama lang kayo sa isang bahay. Relationship should always be 70-30. Wow! Ganun yun. Para sa akin. Bahala kayo sa buhay nyo kung ang tingin niyo sa relationship ay 50-50. It will never be 50-50. Kasi ang babae dapat inaalagaan yan. Alam mo ang babae, no? Dapat, kapag halimbawa na ang babae, di ba kaya niyang i-provide yung mga bagay-bagay sa sarili niya? Di ba kaya niyang bigyan ng luho yung sarili niya? Kaya niyang alagaan yung sarili niya? Pero nandyan ka pa rin at pinili niya to be with you, to be in a relationship with you. Dapat, kapag magkasama kayo or kapag nasa presence kayo ng isa't isa, dapat kaya niyang tanggalin yung pagiging independent woman niya di ba? Dapat kaya niyang tanggalin yung pagiging sobrang strong woman niya and be a little princess na lang and be, a cotton candy na lang kapag magkasama kayong dalawa. Dapat kaya niyang maging feminine on her feminine energy, maging babae lang na alam mo yon, napaka-fragile kapag kasama ka niya, kapag kasama ng babae ang lalaki. Dapat po pwede siyang maging cotton candy, 'di ba? Maging mochi, maging super soft on her soft energy. Kasi babae naman talaga siya at dapat mo siyang alagaan, 'di ba? Yun lang yung para sa akin. At kung meron mang 'di ba, unang pupuntahan o dederechohan ng isang babae kapag kailangan niya ng tulong, hindi yan sa ibang tao, hindi yan para lumapit sa ibang tao, sa barkada niya, hindi ganun. Ikaw dapat yan kasi ikaw yung mister, ikaw yung kasama sa bahay, 'di ba? Kakaloka ka. Wow! Yun, magbabasa na nga ako ng comments. Sabi ni Jovi Maglangit, perfectly said po. Josie, sabi naman ni Rosie Lopez, tama. Sabi naman ni Arch, kuripot doesn't necessarily equate to being a poor provider. However, ilalam mo na ba sa kanya mismo kung bakit siya ganon? At kung hindi satisfactory ang explanation niya, time to ball out of the relationship. O diba, sabi ni Arch Monzon. O, actually kasi kapag kuripot ka, hindi naman ibig sabihin tama, thank you for that friendship. Hindi naman ibig sabihin na kapag kuripot ka, non-provider ka na or hindi ka na nagpo-provide para sa pamilya mo. No, kasi minsan yung mga kuripot, sila pa nga yung magaling mag-ipit, magsubi ng pera so that they can actually provide for the family or for their loved ones, 'di ba? There is a reason behind yung pagkukuripot nila and that is para maging sufficient yung kanilang fund para mabuhay or para meron silang emergency fund or meron silang pera na pwedeng gamitin para sa mga mahal nila sa buhay. 'Di ba? Yun. Sabi ni Juliet de Guzman, ako correct po kayo dyan, DJ Lindsay. Sabi naman ni Lian, ni Yotoan, iwanan mo na yan, di ba? Huwag mo nang patagalin para hindi na masyadong masakit pag naghiwalay kayo. Kaya nga babae mag-isa. Kaya ng babae ang mag-isa pero hindi kaya ng lalaki na mag-isa sila. Kaya naman nila actually.
friendship, si Lian, kaya naman nilang mag-isa din. Oo. Actually, kaya natin lahat na mag-isa, no, to be non-dependent or independent. 'Di ba? Pero yun nga yung pinupunto ko kanina, kung kaya naman talaga natin mag-isa in the first place, kaya natin dalhin yung sarili natin in the first place before being in a relationship, alam mo, mas magiging magical at magiging mas masaya ang isang relasyon kapag alam mo sa sarili mo na masaya ka alone. Tapos bigla kang magkakaroon ng someone na masaya din being alone, tapos naging masaya kayo together. Ay, perfect yun, be. Oo, hindi kayo kasi magiging toxic sa isa't isa kapag ganun eh. Kasi alam mo na kapag mag-isa ka na lang, masaya ka. Kapag kasama mo siya, masaya ka din. You're even more, more joyful kapag nandyan siya, 'di ba? So, perfect yun. Kapag kaya mong maging masaya nang wala siya, tapos super saya mo kapag nandyan siya, perfect. It's even, more magical kapag ganun yung nangyari. Diba? Sabi ni Juliet, bakit kaya gano'n ang mga lalaki? Hoy, friend, hindi naman lahat ng lalaki ganyan. May mga lalaki din naman na hindi katulad nitong jowa ng letter sender natin. That is the reason why minsan hindi sapat na mahal lang natin ang isang tao, no? Na we actually like them, Hindi yun sapat. Minsan kailangan mo rin mag-draw ng line kapag alam mo na teka lang, mahal ko nga siya pero bakit ganyan yung ugali niya? Bakit natitiis niya ako, 'di ba? Bakit ganyan siya? Pinawalan niya ako. Alam ko naman na meron siyang datong, 'di ba? Bakit of all people siya yung unang nag-decline sa akin? Parang ATM lang declined. Parang bangko lang, 'di ba? Bakit? 'Di ba? So, minsan alam mo, kapag yung may mga bagay na nakaka-bother sa atin, yung mga maliliit na, whisper na mga bulong sa isip natin na mali yan dapat hindi siya ganyan. Minsan kailangan mong mag-focus doon sa mga maliliit na salita na yun Kasi yun yung kumbaga signs na binibigay sa atin ng universe. Ito paniniwala ko lang signs na binibigay sa atin ng universe kung ano ba yung mali sa relationship natin. Yung mga maliliit na bagay na naiisip mo na mali ito hindi dapat siya ganito Bakit pinawalan niya ako, 'di ba? Bakit ganito lagi na lang siyang naniningil sa akin para siyang 5'6". Oo, hindi ganun hindi ganun dapat, 'di ba? Tsaka nakakahiya naman, lalaki pa talaga yung nanghihingi ng ambag, 'di ba? Jirits na jirits Diba kung ano yung kaya mong ibigay mo na lang. Kasi nagbibigay naman itong si Daryl diba? Hindi yun para singilin mo pa siya. O ano ka dito? Hindi naman kayo boarders, diba? Ano kayo, boardmates? Wow! Diba? So ano pa ang sabi ninyo? Good morning, Pretty Lindsay. Thank you for mentioning my name yesterday. Lagi ako nakikinig sa Lihim ng Liham. Sabi ni Asuncion Posadas. Good morning! Sabi naman ni Vance, baka hindi pa dumating 13th month pay ni Kuya. Hi, Vance! Oy, si Vance na umorder po ng ng double lining na shirt sa akin. Oo. Kala nyo nagtitinda na rin ako ng ganyan. Punta kayo sa Shopee account ko. Meron akong basic top, full length, double lining. Bakit? Oo, trending na trending yan. Mura lang yan sa akin. Sabi pa dito, Jovi Maglangit, I think it's better for being single than having a toxic relationship. Perfect talaga, wonderful, great. O, diba? Kapag ganyan naka-toxic, tas tipong parang lagi kang nagdadalawang isip kung tutulungan ka ba ng partner mo o ng jowa mo, ibig sabihin nun, hindi solid yung paniniwala mo sa kanya. Diba? Ibig sabihin, hindi mo siya malalapitan in times of needs. Yun ay kung, alam mo yun, lagi kang nagdedebate sa isip mo na, hindi baka hindi niya ako tulungan kasi ganito siya Hindi baka baka hindi niya kaya tong ganito Ibig sabihin, hindi solid yung tiwala mo sa kanya. Diba? So, ibig sabihin din, baka nasa maling tao ka, be. Oo. Habang maaga pa lang, do yourself a favor. Alis ka na dyan. Kung sa tingin mo you don't deserve that treatment, kung sa tingin mo, alam mo yon, hindi ganito dapat yung relasyon Kung may mga naiisip ka na ganyan, hindi niya dapat ako ginaganto Alis ka na dyan. Kasi makakahanap ka pa rin ng iba or mahahanap ka pa rin ng iba. 'Di ba? Definitely may taong naghahanap sa'yo, hindi lang natin alam. Oo. Pangit pakinggan, para kang may utang kung kanino, 'di ba? I mean, in time kapag na-let go mo na yan, yung lalaki na yan or yung relationship na yan, definitely a man or another man will find you. Kung hindi ka tinatrato ng maayos ng lalaki na yan, kung
kung hindi mo, or sa lahat din po ng mga karelasyon, no, kung hindi ninyo tinatrato din ng maayos yung mga karelasyon ninyo, merong isang tao na nagdadasal na sana someday makasama ko siya. Alam nyo yun? You know what I'm saying? Merong tao na nagdadasal kay Lord na sana po pagdating ng panahon makasama ko siya. Pangarap ko po na makasama siya. Pangarap ko po na mapakasalan siya. Kaya please, treat your husbands and your wives and your, alam mo yun, partners fairly and properly, and treat them well. Hindi nga dapat ganun lang eh. Dapat treat them special, in a very special way all the time. Diba? Hindi yung treat them well lang. Dapat special palagi ang treatment sa mga karelasyon. Diba? Kung hindi mo siya kayang makita na may kasamang iba, alagaan mo siya. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Ha? Ganun lang yon. 9:32 on the clock. Juris with the song A Love to Last a Lifetime. We're all just merely passing through.